So, good day sa inyong lahat mga katropa, mga ka-DIY. So, maraming salamat sa pagbisita nyo sa ating munting channel, sa mga bago pa lang at nanonood at nakikinig. So, maraming salamat sa inyo sa pagbisita nyo at napindot nyo ang ating munting thumbnail. Yan. So, maraming salamat sa inyo. Sa mga nagpapa-shoutout pala, so saglitang shoutout ron. So, ito sila. Yan, yung mga taong ito ay talagang nakikinig sa ating munting channel. Ayan. So maraming salamat sa inyo. Doon sa rin na hindi pa nakapag-subscribe, maaari nyo i-subscribe ang ating munting channel para updated kayo sa mga bago nating repair. So meron kasing electric pan dito na napulot ko lang sa isang basurahan. So luma na po siya. So ayan ang itsura niya. So sa physical na pangatawan niya, malalaman mo isang electric pan na tumatagal siya. Ayan. Mga electric pan na mga tumatagal ng mga taunan. So mahalata mo sa kanyang frame dito, ang kakapal, ang susolid ng kanyang frame. Yan yung mga palatandaan ng mga electric pan, ng mga nauna na. Yan yung mga yung parang mga semi-vintage na sila. Ito yung mga electric pan ng mga matitibay talaga. Yan, dito mo sila mahalata. So hindi siguro alam na may-ari na ito yung mga electric pan na magandang klase. Yan, at mahalata mo sa kanyang mga plastic dito, antitigas. Yan, matigas yung kanyang mga plastic. Ibig sabihin niya, nagpapatunay yan at nagpapatunay siya na matagal na siya na uri ng electric pan at tested and proven itong mga ganitong electric pan. Ayan, yung mga electric pan na mga solid yung mga ganito, yung mga katawan niya, mahalata mo yan dahil solid yung motor nun sa loob. Yan, yun naman pinaka-importante nito, yung motor lang naman ang pinaka-importante. At malalaman mo yung motor na napakatibay dahil nga sa kanyang mga katawan niya, dahil sa kanyang mga physical na pangangatawan. Ayan. So ito hindi pa siguro ito napapalitan dahil hindi ko lang alam kung anong ginawa ng may-ari at itinapon niya sa basurahan. So napulot ko siya. So try nating i-repair kung gagana pa ito. Hindi ko pa alam kung anong sira ng electric pan ito dahil napulot ko lang nga siya. Ayan. So step by step nating pag-repair para malaman natin sa pagre-repair natin. So kailangan natin ng kamay muna. Kamay bago tester. Ayan. So simulan na natin ayusin. Pakiramdaman muna natin yung LC kung good pa ang play. Tatanggalin natin muna itong frame. So tanggalin ko lang muna. Kapag natanggal na, kakamayin mo siya, kakapain mo muna. Titingnan mo muna yung LSC kung nagpi-play. Yan. So, ibig sabihin, pre-play siya. Maganda yung kanyang pagka-play. Hindi pa dyan natatapos kasi titest mo pa yung gitna, yung pinaka-shafting niya. Titingnan mo kung alog, hindi. So, dito sa pag-ikot niya, good yan. Yan ang sinyalis na good ang isang shafting. Yan. Try natin nga buksan. Ganda yung ano niya. So, try natin buksan muna ito. Okay. Hilahin na muna. Try mong alogin. Papakiramdaman mo muna yung isang shafting kung umaalog o hindi. Kunting alog lang. Yun lang. Pag umalog siya ng kunti, ibig sabihin bubukas ka rin mamaya doon sa motor. Pero kung hindi ka namang magbubukas ng motor. Yan. So hindi naman siya alog. Hindi naman alog yung kanyang pinaka-shafting. Hindi naman, ito yung bushing, ito yung shafting, hindi naman alog. Ibig sabihin good. Yan. So doon ka na titira sa mismong saksakan niya. So yan, tanggalin ko lang ito at linisin ko konti para makita natin kung ano yung nangyari sa kanya. Yan. So pag natanggal na, pwesto muna ng maayos para makapag-repair ka ng maayos. Yan, pwesto na natin. So, titingnan mo sa pagtitest ka dito sa saksakan niya. Yan. So kinuha ko na. Bali yung saksakan niya. Titingnan mo kung mangitim-ngitim o hindi. Kung mangitim-ngitim, ibig sabihin mag-groove ka para kumapit yung connection ng tester. Okay? Groove mo lang ganito. Pasok mo lang dyan sa butas. Tsaka lagyan mo. Kung wala namang butas, maaari yung lihain. Yan. Ikot-ikutin mo lang yung screwdriver para magkaroon lang siya ng groove at tsaka makakontak yung tester sa kanyang pinakasaksakan. Ayan. Yan. So, ibig sabihin, meron na siyang yan. Ibig sabihin, medyo nagkulay tanso na siya dahil nag-grip natin dahil nilinisan natin konti. Yan. So kuha ka ng tester. Yan. Set mo lang sa times 1K. Times 1K lang muna dahil connection lang kukunin natin. Palo lang muna kukunin natin. Okay, times 1K lang. Pag pumalo, ibig sabihin, hindi pa yan 100%. Contact sa contact lang muna ang gagawin natin. Okay, kung nagko-contact ba yung mga motor nila sa times 1. Pwede rin times 10 pero tumitira ako ng times 10 kapag doon na sa loob mamaya. Kung may diferensya dito, doon ako titira ng times 10 mamaya sa loob niya. Okay? Ganito lang.
Yan. Kabilaan lang. Try nating pindutin yung pinaka-switch niya ito. Try natin pindutin. Kasi yung tester natin pumapalo yan. Okay? So kung naalala nyo yung tester, ito itong tester na ni-repair ko. Yan. Try natin. Yan. Ibig sabihin, sobrang tigas yung ibang pindutan. Yan. Halos hindi mo mapindot. Dahil halos hindi mabaon ng kamay. Yan. Bumabaon naman yung 0. Malalaman mo yung 0 dahil yung off niya dahil pre-play. So ibig sabihin yan, yung tatlong ito, ito na yung mga speed niya. So wala na kasing naka-indicate dito kung saan dito yung speed. Malalaman mo lang naman ang speed kapag kapag nauna yung pre-play. Ito, pre-play, ibig sabihin off yan. Ibig sabihin yung kasunod niyan, 1, 2, 3 na yan. So yan, ayaw mag-play, ayaw bumaon. Ibig sabihin may problema pa yung switch. So hindi talaga papalo yung tester dahil ang contact no nandito sa switch. Para makapasok yung signal ng tester dito sa saksakan at makatawid doon sa pinakamotor niya at ma-reading ng tester, ibig sabihin may problema pa dito. Ayan, so hindi makakontak dahil sa mga matigas na pindutan dahil tinapo na nga ito. So try nating kalasin muna. So saan tayo mag-una? Dito sa ilalim. Kalasin niya yung 4 na screw. Kalasin ko lang muna. Yan, kapag nakalas na yung screw, nandito lang naman sa pinakapaan niya. So sa mga bago na kasi ngayon, ito 4, sa iba naman kasi may 6, may 8, depende naman sa ibang yung iba. Isang screw bago 4 na screw. Yan, sa ibang mga electric pan lang naman sa mga ganito. Ito yung uri ng electric pan na despan. Yan. So 4 lang yung nakita ko dito sa mga butas, wala naman siyang screw. So maaari nating kunin. Ganito lang. Yan. So mahalata mong original na electric pan dahil dito sa kanyang pindutan na ito ay napaka parang hindi katulad ng ngayon ng mga electric pan ngayon na naka-cover talaga itong pinaka-pindutan niya. Yan, maliban na lang sa mga standard at sa mga iba, ganito pa rin yung ginagamit kasi na heavy duty ito. Yan. Iba kasi dito, transparent na yung ginagamit nila. Ngayon yung mga buy one take one, mga transparent na yung ginagamit nila. So, hindi muna tayo magkakalas pala. Try natin dito tester. Yan. Try tayo mag-tester dito. Yan. Select lang yung tester natin sa times 10. Okay, times 10 na. Naka times 10 tayo. Try natin i-0 lang muna para makuha talaga yung kabuuang reading. Okay, 0 lang muna. Pagkatapat sa 0, bitawan. Okay. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Yan. Ano ibig sabihin nito? Ito yung line 1 ng saksakan ito. Ito yung pinakasaksakan natin. Nandiyan yan. Ito. Ito yung pinakasaksakan. Pumasok dito. Ibig sabihin yan, pumasok dyan. Nag-iisa lang yan eh. Yan. Parang ano siya. Yan, nag-iisa lang. Tapos pumasok doon sa motor. Ibig sabihin yan, ito yung mahawak na fuse. Kung nakikita nyo yung video natin na kung paano malaman yung sa schematic diagram, so ito siya, lalabas siya dyan sa itaas ng ating video. Lalabas yan, kung hindi nyo pa napapanood, mas magandang doon kayo una. So hindi pa naman nakakalam, yan. So ito yung mahawak ng fuse doon sa loob ng electric pan natin. So ibig sabihin, dyan ka magte-test. Dyan yung isang test probe ilalagay mo. Ito. Kasi yan talaga ang daanan. Dyan sila, yung tatlong speed na ito, dyan sila, ito yung dadaanan pa rin nila. Yan. Dahil ito yung fuse. Napapansin nyo kapag masira ang fuse ng electric pan, hindi na siya gagana. Yan. Ang pag-trace nito, para makuha lang natin yung contact ng 1, 2, 3. Kung ibig sabihin, pag pumalo ito, yan, nakahang lang muna dyan. Siguraduhin nakatusok at nakabaon doon sa pinaka-wire niya. So, ibig sabihin, itong saksakan niya, ito yung line 1, line 2, saksakan, punta dito, lumabas dito, line 1, line 2. Yung line 2, pabayaan mo na. Dahil yan yung off. So, saan ka magte-trace dito? Saan natira? Sa 1. Ito na yung 1, 1, 2, 3. Yan na yung natira. So, try mo munang i-trace dyan. Okay, ganito. Ito yung saksakan ha. Okay. So, dito tayo sa yellow. Ibig sabihin, pumalo yung tester. Ibig sabihin, nakaka-reading siya ng 50, 55. Okay?
55 ohms. Ibig sabihin 55 ohms dahil naka times 10 ka, magiging 550 ohms. Okay? Yung number 2 naman ito. Yan, number 2. So may naka-indicate naman pala ito. 1, 2, 3. Yan, number 2. Ibig sabihin 50. So, ibig sabihin ng 50 times 10 500 ohms. Okay? 50 times 10 is equal to 500 ohms. Next na naman, ito. Okay? Yan. So, number 3 tayo. Number 3, pumalo yung tester natin. Ibig sabihin, 30, 40, 50. Ibig sabihin, nasa gitna siya sa 40. Lampas siya ng 40. 40 may get. So, nasa 42 siya. So, 42, ibig sabihin, 420 ohms. Ibig sabihin, good yung ating motor. Ngayon naman, kapag sinetings natin sa times 1, ano yung malalabas? Ito. Times 1K. Wala siyang reading. Papalo lang siya lahat. Okay? Na times 1K tayo. 0 lang muna natin dito. Dikit natin. Okay, 0 lang muna natin. Okay? Times 1, kanina times 10 ang ginamit natin. Nag-reading tayo ng times 10. Ngayon naman, sa times 1K, kung anong lalabas. Lahat po yan, papalo lang. Okay? Wala siyang eksaktong reading. Lahat, papalo lang. Okay? Try natin dito sa yellow. 0. Wala. Yan, papalo lang yan. Ibig sabihin, may contact sila. Ibig sabihin, pumalo, may contact sila. Ibig sabihin ito, pangatlo. Yan, may contact sila. So, ibig sabihin, nagpapatunay na good sa times 1K. Sa times 10K kanina, reading yun. Okay? Ibig sabihin, good yun. Paano naman pag dito sa kulay black? So, ibig sabihin, walang connection yan. Yan. So, ibig sabihin, pumalo na yung tester mo, wala ka nang iisipin kasi buo yung motor nun. Ngayon, bakit ayaw gumana yung electric fan? Try natin dito. Kaya kinalas ko yung kanina, ito, kalasin natin. Kalasin natin tong switch. Yan. Ibig sabihin, yung switch niya, ito. Yan. Kita mo, mangitim-ngitim na yung switch niya. Ibig sabihin, nagpapatunay yan na matagal na siya na-stack. At saka hindi na linisan. Yan o. Nangitim siya, ibig sabihin, itong pinaka-contact point niya. Ito yung contact point na tinatawag. Ito yung contact point niya. Dapat siya makakadikit dito. Ito, makakadikit dito. So, sa tagal siguro ng panahon, na hindi ito na ipi-play kasi hindi nagka-contact yan o. Yan, matigas yung mapindutan niya. Yan. Bali yung 0 lang yung nagpi-play sa kanya. Pero yung iba talagang matigas, hindi mo mapindot. Yan o. So maganda rito. Langisan muna ito kasi ito yung nagpi-play. Yan o. Ito yung mechanism niya para sa pag-play, sa pagpindot mo para makapagalaw siya na maayos. Lagyan ng langis dito. Tapos itong second layer naman, lalagyan mo ng langis yan o. Ito yung first layer. Unang layer to ng switch. Ito yung pangalawang layer sa loob. Diyan ka maglalagay ng langis. Konting langis lang. Ito. Yan ang lagyan mo ng langis muna. Pati ito. Lagyan mo ng langis, konti lang. Yan na naman nalagyan ng langis muna. Tapos ito pala, lagyan mo rin ng langis. Yan o. Lagyan ng langis yan. Lagyan ng langis ito. Itong parang pinakapaa niya. Itaas to. Yan. Lagyan mo ng langis dito. So, lagyan ko lang muna. So, kumuha ko ng takip na may langis. Yan. Ganito lang yung maglagay ng langis. Kunting-kunti lang. Tawta mo yung dulo lang screwdriver. Tapos patak mo dito. Tak mo dito. Isa pa. Patak rin dito. So, yan. Ito. So yan. Patak mo dyan. Patak mo rito sa taas. Kunti. Kanina. Patak mo rito sa kabila rin. Dito. Patak ka sa gitna. Sa pangalawang layer. Patak mo yan. Yan. Try mo ngayong i-play muna. Dito. Sa gitna ito. Ito. Try mo munang pindutin lahat.
Di ba? Nag-function siya. Yan. Try mo muna ang pagalawin lahat. Okay, pagalawin mo siya lahat hanggang makapag-play. Ayan, malambot na, di ba? Biglang lumambot lang. Yan. Pagpa-play-play mo lang siya lang lahat. Yan. Kapag nakapag-play na siya, titingnan mo dito sa ilalim, dito. Kapag nakapag-play na silang lahat, gaya nito, nakakapag-play na. Yan, kita mo naman. Ang dali lang pindutin, no? Dahil na lang isa na siya, makapag-play siya. Titingnan mo yung contact na ito, kung makapag-contact. Yan, kapag ibig sabihin kumagat, ibig sabihin yan, dapat ito, bumaon din. Okay? Ibig sabihin, bumaon na siya. O, makita mo nang bumaon siya dahil, yan o. Yan, ibig sabihin, bumaon yan, kumagat na yan. Ibig sabihin, dapat ito, makakalapat dito. Ngayon, liliyain mo ito. Liyain mo yan lahat. Una mong gawin, ipapalapat mo muna. Ito, ibibend mo ito. Kasi hindi na ganong kumakagat. Hindi na ganong kumakagat. Yan o, nakahang pa rin ng konti. Yan, nakahang ng konti. Ibig sabihin, hindi yan kumakagat. Sa speed ito, dahil pag kumagat yan, nakabilang ito sa speed, na maaaring sa 3 ito yung 0. Halata mo naman yung off or 0 na tinatawag, pre-play. Ang sumunod dyan, 1. Yan, ibig sabihin, kumagat na yan. Kumagat na yan, hindi pa rin lumapat yung pinaka-contact point niya. Kasi ang contact point na ito, itong dinadaanan ng kuryente. Yan. Tayo natin sa iba ito sa isa. Ibig sabihin, nakakalapat siya, pero hindi ganong lapat na lapat. Itong sa isa kabila naman, ito, nakahang siya. Maaari mo munang lihain. Lihain mo muna ito, lihain. Yan, ganito lang. Yan, kumuha ng liha, medyo makapal-kapal. Yan. Liha. Ilagay mo rito. Kung saan yung nilinisan mo, linisan mo muna itong daanan niya. Yan. Magkukulay tanso yan. Magkukulay copper yan dahil palinisan mo muna. Ngayon, kung nalinisan mo na yan, nagkumintab na siya, ibig sabihin, makakontak na dyan. Itong part na ito, lalagyan mo siya ng liha, ipitan mo muna ng liha dito. Yan, ipitan mo ng liha, tapos sabay mo, ganito. Pipindutin mo siya, para bumaon, tapos sabayin mo ng liha dito. Ganyan ito. Yan, pipindutin mo siya. Tapos play mo yung liha para makapag-contact sa contact point. Next naman yung isa, ito. Yan. Yan. Next naman yung isa. Ito. Ito naman isa. Ito. Yan. Ngayon, pati yung itaas to, nagasgas yun. Nagasgas yung itaas to. Yan, pati itaas yan. Tapos ang gagawin mo, medyo ipapasok mo siya sa gilid. So ayan na ang switch. So ganito, kapag pinindot mo yan, ibig sabihin kumagat na yan. Bakit hindi pa nakapaglapat ito? Dapat ito kapag bumaon na, ibig sabihin makakalapat na yan dyan. Wag ganito. Yan, ibig sabihin, i-adjust mo yun. Ganito lang yan. Kumuha ng flat screwdriver, ipasok muna. Huwag mo nang pindutin, pahang mo na sa itaas. Ganito. Tutulak mo siya paloob. Ganito. Yan, tutulak mo siya sa loob, tapos try mo pindutin. Para mag-bend ito. Para mag-bend yan to. Ibig sabihin, kumagat na. Ayan, kumagat na. Diba? Ito isa naman, pangalawa. Medyo haangat konti. Ibig sabihin, tirahin mo lang papasok to. Lapat mo dito. Ayan. Yun. Lumapat na.
So yan, lumapat na. Next naman yung isa. Ito isa. Lapat mo na naman yan. I-bend mo lang konti. Yan. Try mong pindutin. Yun, kumagat na siya, ibig sabihin, yan, kumagat na rin siya. Yan. Try nating i-tester. Kung pumapalo lang siya sa tester. Okay? Okay, kumuha ko na yung pinakasaksakan niya, kunin mo muna. Try natin i-test muna yung saksakan. Saksakan mo na pala. Hindi pa natin kanina na-test, no? Okay, times 10k nga ako. Times 10k na lang para diretso reading na lahat. Okay, 0 lang natin. Adjustan. Adjust. Okay, 0 na. Bitawan. Yung kabilang line, hanapin natin dito. Walang reading ito kasi saksakan na naman yung test natin. Kung nagko-contact pa, ibig sabihin pumalo. Ibig sabihin yung saksakan, yung line 1 na ito o line 2 man tawagin ay pumapalo, kumukontak dito kasi ito yung saksakan, itong kulay gray, ito yung saksakan natin. Yung itim na pumunta rito, pumapalo. Pero yung itong white natin, itong gray, tumugas dito sa white, dapat papalo din yan. Lipat muna natin to, kabila, dito. Ito yung line 2 o line 1 man tawagin kasi nandyan. Ibig sabihin, yung saksakan ay walang diferensya, walang mga putol dito sa gilid o walang mga aberya. Ngayon, dito na tayo sa dalawa na. Dito. Yan. Ganito yung tester natin. Kailangan pindutin natin, dapat pumalo na yung tester. Kasi kanina, pag ano natin, pag tester walang pumalo. Ibig sabihin, kapag tinikit natin to, inalinisan na natin yan, na-deform na natin yung contact point, dapat yung tester makakapalo na. Okay? Hanapin niyo ito yung 0, ito yung 0, ito yung 1. Yan, ibig sabihin, pag pindot natin ng 1, bumao na yung 1, pumalo na siya. Yan, ibig sabihin, 50, 55. 55 pala yung reading. Ito yung original na reading niya. 50, 55, ibig sabihin, 550 ohms. Okay, number 1, 550 ohms. Dahil naka times 10 tayo, 550 ohms. Okay, number 2 na naman. 0. Number 2, pumalo yung tester. Dahil naka-reading tayo ng 50, ibig sabihin 50 times 10 is equal to 500 ohms. So, yun, 500 ohms. 0 ulit natin, 3. So, number 3, yan, 30, 40, 42, ibig sabihin 42 ohms, 420 ohms. Ibig sabihin ito, gagana na. Try natin paganahin. Okay, ibalik lang natin kung saan natin nakuha. Number 1, up. Number 2, up. Number 3. Yan. So, try natin ilagay at pandarin na natin. Kapit na natin dito, pandarin natin. Okay, tapos nang nakabit yung dalawang screw, try muna natin pandarin. Yan. Try natin pandarin. Dahil pumapalo lang doon sa tester, wala nang problemahin. Ang importante, mapapagana ulit natin siya. Yan. So buo naman lahat, nandun na pala sa switch ang problema, sa motor wala. Okay? So try natin isaksak. Okay, lagyan natin ng tape. Yan. So, nandun na pala sa pinaka-switch ang problema dahil stuck up. Try natin saksak. Okay, pindutin natin number 1. Malalaman mo yung number 1 dahil pre-play yung 0. Ito, pre-play ito. Ito yung sunod dyan, number 1 na yan. Kahit walang nakamarking siya, malalaman mo. Yan. Yan, ibig sabihin, umiikot siya. Yung gearbox naman na may problema pa rin sa kanya. Try natin i-off. Yan. Ibig sabihin, magulo yon dahil yung gearbox niya ay may problema pa. So, papalitan ko lang yung gearbox nito. So, madali lang magpapalit. May tutorial na naman ako dun. Ayan. Gumagana yung number 1 niya. Yung number 2 na naman. So, 0, number 2. Ayan. Ibig sabihin, off natin.
Next naman yung number 3. Yan. Number 3 na yan. So, 0 natin. So, ibig sabihin, good na yung ginawa mo. Ayan. Ngayon, lalagyan ko na lang siya ng langis. Dahil stock up siya, lalangisan ko naman. So, madali na naman maglangis nito. Lalagyan na natin ng langis. Pati, pagpapalit na rin ako ng gearbox doon. Kasi lumalagatok-lagatok. Kaya nito. Ayan. Ayan. Umikot pa siya. Umikot. Pero, yung ulo niya hindi makakagalaw. Dapat magsiswing ito. Ganito. Ayan, dapat magsiswing yan. Ibig sabihin, yung gearbox niya may tama na. Papalitan ko na lang yung gearbox nito. Palitan ko lang gearbox para matesting. Lagyan ko nga ng ilis ko ano ko siya kalakas. Dahil open pa yun sa ilalim, okay lang na open yan. Basta't walang nakakalang na screwdriver sa ilalim. Lalagyan ko muna siya ng ilis tapos paanda rin natin ng actual. So yan, bali, lagyan natin ng ilis pakiramdaman natin kung okay yung kanyang ikot. Yan. So sa palagay ko, ang brand ng electric pan ito ay nasa standard ata. Standard, yan. Kasi mahalata ko kanina doon sa pinaka-switch niya sa ilalim, nahalata ko yung ginamit na switch niya at saka yung ginamit sa kanyang lock dito. Pati yung hulma ng motor sa likod, maaaring standard ito. So try natin paanda rin. Ayan. Lakas oh. Ayan. Okay, number 2 naman. Ang ganda pa ng ikot niya. Ayan, ang ganda ng sarap pa ng hangin niya. Okay, number 3 na naman. Ayan. Ayan, pinong-pino lang yung tunog niya. Hindi siya ganong sobrang lakas. Ganda lang yung starting niya. Ayan, hanggang doon na lang. Shout out sa inyo lahat at maraming salamat sa inyo.